Good morning, magandang umaga sa lahat at welcome again sa aking channel at sa muli na naman nating pagbasa ng Biblia, no? Kahapon ng umaga ang binasa natin ay ang 19 to 21 ng Second Kings. So ngayon naman ay 22 hanggang 25 na hanggang sa matapos na ang Second Kings. So sabi nga dito sa chapter 22, si Josias ay 8 taong gulang nang maging hari ng Juda. 31 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ama niya ay si Jedida na anak ni Adaya na taga Boskat. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David na buong katapatang sumunod sa mga utos ng Diyos. Nang ikalabing walong taon na paghahari ni Josias, inutusan niya ang kalihim niyang si Safan na anak ni Azalias at apo ni Mesulam na pumunta sa templo. Ang utos niya, pumunta ka kay Hilkias na pinakapunong pari at alamin mo kung magkano na ang salapi sa kabang yaman na nalikom ng mga bantay pintuan. Pagkatapos ibigay mo sa namamahala sa templo upang ibayad sa mga karpintero, mga manggagawa ng mga kantero. Dapat din silang bumili ng kahoy at batong gagamitin sa pagpapaayos ng templo. Hindi na nila kailangan magbigay ng ulat tungkol sa nagastos sapagkat sila'y taong matatapat. Pagdating ni Safan sa templo, sinabi sa kanya ng pinakapinunong pari, si Hilkias, natagpuan ko sa templo ni Yahweh ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman ito ng matupad na ang mga inutos sa kanya. Nagbalik siya sa hari at inulat na nabilang na ang salapi sa templo at ibinigay na sa mga namamahala sa pagpapaayos ng templo. Sinabi niya, ako'y binigyan ni Hilkias ng isang aklat. Binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Pinulong niya sina Hilkias na pari, si Hakikam, ang anak ni Safan, si Akbor na anak ni Mikayas, ang kalihim na si Safan at si Isaias na tauhan ng hari. Sinabi niya, sino mang sumangguni kayo kay Yahweh, alang-alang sa akin at sa buong Juda tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit ni Yahweh sa atin dahil sa pagsuway natin at ng ating mga ninuno sa mga pinag-uutos sa aklat na ito. Ang paring si Hilkias at sina Ahikam, Akbor, Safan at Aseas ay nagpunta nga sa isang babaeng propeta na nagngangalang Hulda na asawa ni Salum, anak ni Tikya na anak ni Harhas, ang taga-ingat ng mga kasuotan ng mga pari. Siya ay sa ikalawang purok ng Jerusalem nakatira. Ang sabi niya, ito ang pinasasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa nagsugo sa inyo rito. Ang lahat ng parusang nabasa ng hari sa aklat na ito ay ibabagsak ko sa bayang ito at sa lahat ng mamamayan. Matindi ang galit ko laban sa bayang ito sapagkat tinalikuran nila ako at siya'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito naman ang sabihin mo sa hari ng Juda na nagsugo sa inyo.
Narinig ko ang iyong pagtangis nang malaman mo ang sumpa at parusang iginawad ko sa bayang ito. Nakita ko ang pagsisisi mo, ang iyong pagpapakababa sa harapan ko, pati ang pagpunit mo sa iyong kasuotan. Dahil dito, hindi mo mararanasan ang paghihirap na gagawin ko sa bayang ito. Mamamatay kang mapayapa sa piling ng iyong mga ninuno. Ang lahat ng ito'y sinabi nila sa hari. So, maganda, no? At ipinatawag ni Haring Josias ang lahat ng mga matandang pinuno ng Juda sa Jerusalem at sila ay pinapunta sa templo ni Yahweh kasama ang mga pari, mga propeta at ang lahat ng taga Jerusalem at Juda, mayaman at dukha. Pagdating doon, ipinabasa niya ang lahat ng kasunduan na natagpuan sa templo. Pagkabasa, tumayo sa tabi ng haligi ang hari at nanumpang susunod sa kautusan ni Yahweh at lahat ng tuntunin nito. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari at pinanumpa niya sa kasunduan na ginawa ni Yahweh, no? Tapos alam nyo ba ang ginawa ni Josias pagkatapos nilang manumpa lahat, pagkatapos na malaman na ng hari nga Josias ang nakasulat sa kasulatan, ang ginawa niya, yun nga, pinatawag niya lahat ng tao, mga pari, no, mga matataas ang katungkulan sa palasyo, pinatawag niya lahat yon. At ang pinagawa niya, yung mga pinatayong Diyos-Diyosan sa templo, no, pinatanggal niya yon, pinawasak, pinadurog, pinasunog, ano. At yung pinagsusunugan ng mga Diyos-Diyosan, ang ginawa doon, pinasira niya rin yun. Tapos yung mga kahit patay ng mga tao, no, yung mga kahit buto na lang, pinahukay niya lahat yun. Tapos pinasunog niya, nilagay niya doon, pinasunog niya lahat para daw parang inano niya na parang mapahiya yung Diyos-Diyosan na yun, para malaman ng mga tao na hindi naman yung Diyos, kundi si Yahweh ang ating tunay na Diyos at dapat sambahin. Pinasunog niya lahat, pinagiba niya ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na ginawang ribulto, kung saan-saan templo, kung saan-saan lugar ng mga pinatayo ng mga dating hari, ng mga dating ninuno nila. Pinagiba niya lahat yun. Pinawasak niya lahat yun. Wala siyang itinira. Mga kalansay, pinahukay, ganyan, at pinasunog muli, pinatapon, ganon ang ginawa niya sa pagsunod niya dun sa aklat ng kautusan. Pinagiba rin niya ang mga dambana sa Bethel na ipinagawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na nanguna sa Israel upang magkasala. Dinurog din niya ang mga bato at pinasunog ang mga ribulto ni Asherah. Nang makita niya ang libingan ng isang bundok sa di kalayuan, pinahukay niya ang mga kalansay doon at pinasunog sa dating kinatatayuan ng mga altar upang hamakin ang mga ito. Ang lahat ng ito ay ginawa ayon sa salita ni Yahweh na ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang propeta. Nang makita niya ang isang puntod, tinanong niya, kaninong puntod yan? Puntod po iyan ng propetang mula sa Juda. Siya po ang nagpahayag noon ng tungkol sa pagwasak ng ginawa niya ninyo ngayon sa altar ng Bethel. Sagot ng mga taga roon. Sinabi niya, kung ganoon, huwag ninyong galawin ang kanyang kalansay, kaya hindi nila ginalaw ang mga buto niyon pati ang kalansay ng propetang mula sa Samaria. Pati ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan sa mga lungsod ng Samaria, ipinagawa ng mga naging hari ng Israel ay siyang naging dahilan ng galit ni Yahweh at ipinagiba niya ni Haring Josias nga. Ginawa rin niya rito ang mga ginawa niya sa Bethel. Pinatay niya ang mga paring
naglilingkod sa mga altar ng mga Diyos-Diyosan. Pinatambakan din niya ng kalansay ng mga tao ang mga altar at sinunog pagkatapos bumalik na siya sa Jerusalem. So maganda yung ginawa niya, no? Talagang ipinasunog niya lahat, pinagiba niya lahat, bato man yan o ano man yan, pinagiba niya lahat, pinadurog, pinasunog pa, no? Pinag-utos ni Haring Josias sa mga tao, ipagdiwang natin ang paksaw ni Yahweh ayon sa nakasulat sa aklat ng tipan, sapagkat mula sa panahon ng mga hukom ay wala pang hari sa Juda at sa Israel na nagdiwang ng paksaw. Ngunit ng 18 taon ng paghahari ni Josias, ipinagdiwang sa Jerusalem ang paksaw ni Yahweh. Tapos ito, pinaalis ni Josias ang mga sumasangguni, yun, pati lahat yun, yung mga sumasangguni sa mga espiritu ng mga namatay, mga manghuhula, no? Pinaalis niya yun, yung mga ang mga kasuklam-suklam ng mga bagay sa buong Juda at Jerusalem bilang pagtupad sa mga kautusan nasa aklat na natagpuan ni Hilkiah sa templo. Sa mga haring nauna sa kanya maging sa mga susunod ay walang maitutulad sa kanyang katapatan kay Yahweh. Pinaglingkuran niya si Yahweh ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at sumunod sa buong kautusan ni Moses. Ngunit hindi pa rin napawi ang matinding galit ni Yahweh sa Juda dahil sa mga kasamaang ginawa ni Manases. Kaya't sinabi ni Yahweh, itatakwil ko ang Juda tulad ng ginawa ko sa Israel. Ganon din ang ginawa ko sa lungsod ng Jerusalem na aking pinili, pati sa templong sinabi ko na do'y sasambahin ng aking pangalan. Ang iba pang ginawa ni Josias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang panahong iyon, ang bahagi ng Assyria sa gawing ilog ng Euphrates ay sinalaki ni Neco na paraon ng Ehipto. Sumaklolo si Haring Josias sa hari ng Assyria, ngunit napatay siya sa Megiddo. Ang kanyang bangkay ay kinuha ng kanyang mga kasama at inilibing sa kanyang nilibingan sa Jerusalem, sa kanyang libingan sa Jerusalem, at si Jehoahaz na anak niya ang pinili ng mga taong bayan bilang hari kapalit ng kanyang ama. Tapos naghari nga doon sa Juda si Jehoahaz, ano? Yan, naghari siya ron. Si Haring Jehoiakim ng Juda ay nagbayad ng buwis ng pilak at ginto kay Neco, kaya't pinatawan niya ng buwis ang buong bayan ayon sa makakayanan ng bawat isa upang maibayad kay Neco. Si Jehoiakim ay 25 taon gulang nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 11 taon. Ang kanyang ina ay si Bida na anak ni Pinedias na taga Ruma. Tulad ng ama, tulad ng masamang halimbawa sa kanyang mga ninuno, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Yun nga, yung paghahari nakasulat dito yung paghahari ni Jehoiakim sa Juda, ang paghahari ni Sedekias ng Juda, yun nga, nagkapalit-palit na, no, na yung mga anak na nila ang naging hari, no. Tapos, sabi dito sa chapter 25, si Sedekias na ay naghimagsik laban sa hari ng Babylonia ng 10 araw ng 10 buwan ng 9 na taon ng paghahari ni Sedekias. Tinipon ni Nebuchadnezzar ang kanyang hukbo, kinubkob nila ang Jerusalem at nagkampo sa labas ng lungsod. Ito'y tumagal hanggang sa 11 taon ng paghahari ni Sedekias.
ng ika-9 na araw ng ika-4 na buwan ng taon ding iyon, lubhang matindi ang taggutom sa loob ng lungsod. Wala nang makain ng mga taga roon. Noon ay binutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod nang makita ni Haring Sedekias. Kinagabihan tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan at pinun, pinun ano to, sa pintuan sa pagitan ng dalawang pader malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay napapalibutan ng mga taga-Babilonya. Hinabol sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. At nagkanya-kanya yun nga yung mga tauhan ni Hari nagkanya-kanya yon at nabihag si Sedekias at hinarap sa hari ng Babylonia na noon ay nasa lungsod ng Riba, at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekias ang mga anak nito, no? Tapos nang ikapitong araw ng ika-5 buwan ng ika-11 na taon ng paghahari ni Nebukadnesar, pinasok ni Nebukadnesar na ulitin ko lang ng ikapitong araw ng ika-5 buwan ng ika-11 na taon na paghahari ni Nebukadnesar, pinasok ni Saradan na pinuno ng mga tanod ni Nebukadnesar ang Jerusalem. Sinunog niya ang templo, ang palasyo at ang malaking bahay doon. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nebuzaradan. Dinala nila bilang bihag ang natitira pang mga tao sa Jerusalem, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Iniwan lamang nila yung mga dukha doon, Tapos lahat ng kayamanan doon nakuha nila: ginto, pilak, plato, yung mga sunugan, lalagyan ng baga ay kinuha nila, Lahat kinuha nila. Tinangay nila ang mga hugis prutas, yung mga design na yun, kinuha nila, nang sinalakay nila yung templo. Dinala sa Babylonia ang mga taga-Juda kasama ang mga nabihag ni Nebuzaradan. Ang pinakapunong paring si Seraya, ang kanang kamay nitong si Sepanias at ang 3 bantay sa pintuan, binihag din niya. Ang namamahala sa mga mandirigma ng lungsod, ang 5 tagapayo ng hari, ang kalihim. Ang mga ito ay dinala niya sa Riba, sa kinaroroonan ng hari ng Babylonia, at doon pinapatay ng hari sa lupain ng Hamat. Sa ganitong paraan, dinalang bihag ang sambayanan ng Juda mula sa kanilang lupain. Tapos yun nga, si Delias ay ginawang gobernador ng haring ng Babylonia. Tapos ng ika-27 araw ng ika-12 buwan ng ika-77 taon ng pagkakabihag kay Haring Jehoiakim ng Juda, pinalaya siya ng Haring Evil-Merodach ng Babylonia ng taong na ito'y nagsimulang maghari. Mabuti ang pakikitungo ni Evil-Merodach kay Jehoiakim, at pinarangalan niya ito ng higit sa ibang haring bihag. Higit sa haring bihag din sa Babylonia. Hinubad ni Jehoiakim ang kasuotan niyang bilang isang bihag, at hanggang sa siya'y mamatay, araw-araw kasalon niya ang hari sa hapagkainan. Habang siya'y nabubuhay, binigyan siya ng hari ng kanyang araw-araw na pangangailangan. Pero maganda rin yung ginawa nung
yung si Haring Josias, ano, si Haring Josias yung ginawa niya, no, na yun nga nung mabasa niya ang aklat ng kautusan, ay pinagiba niya ang lahat, naglingkod siya ng maayos, ano, at hindi siya nagbago, no, nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Diyos ng maayos, pinagiba niya ang lahat, itinapon niya, pinadurog, ipinasunog, hanggang sa maging abo at ikinalat, ano, pati yung mga ninuno, no, yung mga taong namatay na gumawa ng kasuklam-suklam dahil sa pagsamba nito sa mga Diyos-Diyosan, ay pinahukay pa niya at ipinasunog muli, ano, dun sa dating sunugan ng mga Diyos-Diyosan, ano. Ganun ang kanyang pinagawa. Ngayon, at natapos natin ang 2 Kings. Bukas ang ating mababasa ay sa English ay ang Chronicles, sa Tagalog mga kronika, no? Yun naman ang ating mababasa. Ilang page pala ang ating nabasa, na simula sa 22 dito hanggang dito. Ayan, hanggang dito. Ayan. Marami tayong nabasa, no? Hanggang dito sa page 640. So yun, ano, at natapos ang 2 Kings na hindi naman yung puro kasamaan na lang ng mga hari ang ginawa, ano. Meron din talagang naghari na naging maayos, naging mabuti sa Diyos, naglingkod ng maayos, no, ang kanyang puso, inilaan niya talaga ng buong kaluluwa, no, na maayos ang kanyang gagawin, at pinatupad niya yung kautusan ng Diyos, ano, dun sa salita na yun, dun sa libro na nakuha nila, no. Tayo din, ano, kaya nga tayo merong aklat, ano, meron tayong Biblia. Narito rin nakasulat din ang mga inuutos ng Diyos sa atin. Narito rin ang mga himalang ginawa ng Diyos, yung kanyang mga kapangyarihan, kung paano niya ginawa, binigyan ng katagumpayan ng bawat isa, kung paano niya pinanalo ang mga tao noon, ang mga hari noon, 'di ba? Nakasama siya. 'Di ba, nabasa pa natin, narinig natin na kapag kami digmaan ng isang haring mabuti, ano, mabuting naglilingkod sa Diyos, nangunguna ang Diyos sa pakikipaglaban, no? Ginigiba niya ang pader para mapasok, inuubos niya ang mga taong Diyos, so pagsalakay na ganyan, wala nang natitira, no? Nangunguna ang Diyos sa pakikipaglaban. Kung ang ating puso ay malinis, ang ating buong kaluluwa ay bibigay natin sa Diyos, ano? Pagtitiwalaan natin siya, makikipaglaban din siya, nakasakasama natin. At hindi lang kasama, mangunguna siya sa pakikipaglaban sa atin, no? Siya ang mangunguna upang tayo ay magtagumpay. Kung tayo lamang talaga ay magtitiwala sa Kanya, sasamba ng totoo, ng buong puso at kaluluwa sa Kanya, tayo rin ay magtatagumpay. Sa labang ito, sa ating kaaway na hindi nakikita, alam kung pagtatagumpayin niya tayo. Basta tayo sama-sama, lalapit sa Kanya, ng taos-puso at buong kaluluwa, magtatagumpay tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo manalangin. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa aming nabasa na naman at narinig na naman ngayong umagang ito, O Diyos. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit, sa inyong pagsama sa amin palagi. Lalong-lalo na, Lord, sa pagkakataong ito, lalong-lalo na, Lord, sa pakikipaglaban namin sa aming kaaway na hindi namin nakikita, O Diyos. Lord, kagaya rin ng mga sinabi mo dito sa aklat ng iyong mga salita, na ang mga tao na totoong sumasampalataya sa iyo, binibigay ang puso at kaluluwa, O Lord, na totoong nagtitiwala sa iyo, ay mangunguna ka sa pakikipaglaban, O God, upang kami magtagumpay. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. O God. Dahil, Lord, nagtitiwala kami at inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming pakikipaglaban
sa virus na to, sa kalabang hindi nakikita. Kami magtatagumpay dahil nauna ka na sa aming laban na ito. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit o God, salamat Lord, salamat dahil alam ko pong nauna ka na at tinapos na ang laban na ito. In Jesus' name, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Lord. Dahil kami tagumpay na, O God, sa labang ito. Sa ingkob na to. Tapos na, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat sa iyong mga salitang aming nabasa. Nawa ito'y lagi naming maisapuso't isipan at maisabuhay ng bawat isa. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli, Lord, kami nagpapasalamat sa iyo sa katagumpayan ng laban na ito. Kami tagumpay na, O God. Dahil nauna ka na sa labang ito at tinapos mo na ang labang ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo ang aming panalangin. Kami tagumpay na, O God. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila, O Diyos. Iniibig, O God, ng buong puso't kaluluwa. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Thank you po at magandang umaga po uli. Don't forget po mag-subscribe po kayo and i-like nyo po ang ating mga video at i-click nyo rin po yung notification para updated po kayo sa mga video pa ulit. Salamat po muli. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa lahat. Thank you po.